Kumusta mga brad? Marami nga pong nagsasabi na isa na daw sa pinaka-perpektong 125cc na scooter, Honda Click. Yan nga po ang sabi nila. Sabi ng mga naka-Honda Click. Pagdating daw kasi sa looks, power, performance, quality, panalong panalo daw talaga. Kumbaga, nasa kanya na daw ang lahat. Nasa kanya na daw ang lahat ng katangian ng isang 125cc na scooter na hinahanap ng mga tao. Lalong lalo na naka-liquid cooled siya. Kaya panis talaga sila. Pero syempre bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang napadpad dito sa aking walang kwentang channel, huwag ka na mag-subscribe. So yun na nga, pagdating nga po sa labanan ng mga 125cc na scooter dito sa Pilipinas, hindi na po natin may pagkakaila, nauuna talaga ang Honda Click. Isa nga po ang motor na ito sa pinakamabentang scooter dito sa Pilipinas. Kaya kung mapapansin nyo sa kalsada, ang dami talaga nila. Sa sobrang dami daw nila, nasa pagawaan daw yung iba. Pero alam nyo ba, bukod nga po sa Honda Click 125, meron pa pong isang motor or meron pa po isang 125cc na scooter na masasabi kong matibay din yung brand na pinanggalingan niya. Yes po, matibay din po talaga ang brand na ito. At itong motor nga po na tinutukoy ko lang iba kundi ang TVS Ntorq 125 Race Edition. Para nga po doon sa mga taong medyo hindi trip yung Honda Click, pwedeng mong i-consider ang motor na ito. Doon nga po sa bansang India na kung saan doon nga naman talaga siya nanggaling. Pinagkakatiwalaan talaga siya ng mga tao. Isa nga po ang motor na ito sa pinaka-pinipili nila. Kung tibay lang din kasi ang pag-uusapan, matibay talaga siya. Kaya kapag sinabi mong TVS, quality talaga yan. Kaya dahil dyan, pag-usapan na naman natin kung ano nga ba meron sa motor na ito at kung gaano nga ba talaga siya kaganda. So ito nga po ang TVS Ntorq 125 Race Edition na mayroong 124.8 cubic centimeter engine displacement, 4-stroke single cylinder, single overhead cam with 3 valves. Yes po, naka 3 valves po siya. Kaya kung power lang pag-uusapan, meron talaga siya niyan. Fuel injected, kaso lang ito po ay naka air cooled pa din. Panis yan sa Honda Click 125. Yun lang. Ang kanyang compression ratio 9.9:1. Pagdating naman po sa kanyang power, ito po ay mayroong 9.3 horsepower, 7,000 RPM, 10.5 Nm of torque at 5,500 RPM. Na ayon nga po sa mga taong nakagamit sa motor na ito, po ay kaya tumakbo sa bilis ng 101 km/h. Pero sa ibang bansa, 95 kph lang talaga top speed niya. Syempre, ibang usapan na kapag Pinoy na nakasampa. Ang kanyang tangke ay kaya magkarga ng 5.8 liters fuel tank capacity na kumukonsumo naman na po ng 48 km per liter. So para nga po sa isang 125cc na scooter, matipid po talaga siya. At kung mapapansin nga po ninyo, yung kanya nga pong fuel cap nakalagay po sa may likurang bahagi. Diyan po sa may bandang puwitan. O diba? Mas okay talaga sa bandang puwitan. Bastos ka! Pero dahil nga Pilipino tayo, palagi tayong may reklamo. At isa nga po sa mga reklamo nila, pangit daw yung pagkakapwesto sa gas tank cap niya. Hindi daw kasi malalagyan ng top box. Pero sabi naman ng iba, kaya naman daw. Sariling diskarte lang. Ang sukat na kanyang gulong 100/80/12 sa harap at 110/80/12 naman sa likuran. Syempre paras na po itong naka-tubeless. Pagdating naman po sa kanyang braking system, ito po ay naka-disc brake sa harap at drum brake pa din po sa likuran. Wala man siyang ABS pero meron naman siyang CBS or yung combi brake system. Iba lang yung tawag sa kanila, parang synchronized yata yun pero same pa din. CBS pa rin yun or combi brake system na sabi nga nila proven and tested naman daw doon sa kanila. Tsaka wala pa tayo nakitang Indian na sumemplang. Ay, meron na pala yung 30 kph yung takbo. Ang kanyang seat height ay may taas sa 770mm at 155mm naman ang kanyang ground clearance. At ang motor nga po na ito ay may kabuuang bigat na 118 kg. So kung ikukumpara nga po natin doon sa Honda Click, medyo mas mabigat to. Pero hindi naman sobrang bigat. Sakto lang. Mapunta naman po tayo sa iba pa niya mga features. So ang ilaw nga po sa motor na ito, naka-LED yung headlight at bulb type pa rin yung kanyang signal lights. At kung mapapansin nga po natin compare doon sa previous model, bago na yung headlight niya na parang may hugis nga po na letter T. Maging doon sa taillight niya, meron din pong letter T. Kaya ang motor na ito ay merong T tsaka T. Magaling kang kupal ka!
Ang kanyang gauge panel syempre ito po ay naka full digital na. At katulad nga po sa walang kwentang nauuso ngayon, nilagyan na rin po nila ito ng smartphone connectivity or yung Smart X Connect na ayon nga po sa karamihan, wala naman daw talagang connect. Ito ang totoong may connect sapagkat present nga din po sa motor na ito ang kanyang USB charging port na para kahit saan ka nga po magpunta hindi ka na mangangamba na baka malubat yung cellphone mo kasi nga manonood ka pa ng Pornhub. At ang malupit pa nga po dito sa motor na ito, meron pa din po siyang kickstart. Kung sa bagay, advantage din naman talaga yan pag naubusan ka ng battery. Tadyakan mo lang siya, aandar ka na. Pero dito kahit walang kickstart to, aandar ka pa rin talaga. Sapagkat nandito na nga po tayo sa exciting na part, ang kanyang mga suspension. So sa harapang bahagi nga po, ito ay ginamitan ng telescopic fork. At sa likuran ito po ay gumagamit ng single shock absorber na ayon nga po sa mga taong nakagamit sa motor na ito, maganda ang bounce. Panigurado. Wala na namang nalungkot. At dahil wala nga pong nalungkot, alamin na po natin kung present nga ba sa motor na ito yung tatlong pinaka-importanting features. So, una na nga po dito ang kanyang lagayan ng istalyon at nakakalungkot mang sabihin, wala po siyang ganun. Wala siyang lagayan ng istalyon. Pero, meron po siyang sabitan ng pulutan. At oras na nga po para sa ating ride horse check ng pinaka-importanting feature sa isang motor. At ayon nga po sa aking masusing pag-aanalisa, ang motor na ito ay kayang magkarga ng 2 kahong red horse at kasya pa 1 kahon sa kanyang underseat compartment. So therefore, ang motor na ito ay talagang recommended. Regarding naman po sa presyo niya, ito nga po ay nagkakalaga ng 80,900 pesos. Na kung atin nga pong titignan, magkapresyo po sila ni Honda Click 125. Kaya medyo nag-aalangan talaga yung iba. Sabi pa naman nila yung brand na hindi kasali sa The Big Four, made in China. Yun nga po ang paniniwala ng iba. Pero doon naman sa mga taong may malalim na alam pagdating sa brand na TVS, may idea na rin sila kung bibili ba sila or hindi. So hanggang dito na lang muna mga brad. Kung may gusto kong sabihin or gustong idagdag doon sa mga sinabi ko, mag-comment ka na lamang sa baba. At hindi magtatapos ang video na ito na hindi sumisigaw ang nag-iisang hari ng shoutout. At alam niyo na kung sino yun. So shout nga pala kay Doms Vimiano. Shout kay Lightning Reaper Thomas. Shout kay Jaico Pimentel at pati na rin sa kanyang asawa na si Aljen May Bulatag, Kobe Ramil, Ray J. Kidet, Ramuel Canos, Clint T. Guzman, Benson Atduhan, Julian Pimentel at pati na rin kay Gary Pimentel. So hanggang dito na lang muna mga brad, kay bye.